Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo lagi sa mga bago kong i-upload na mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa marital infidelity or pagtataksil sa pag-aasawa ng isang lalaki sa kanyang asawang babae. Sa mga babaero, pasok kayo dito. Lagot kayo, makukulong kayo. Panoorin at pakinggan nyo ang isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, ang marital infidelity ay psychological violence under Violence Against Women and Their Children Act of 2002 o Anti-VAUSI Act. Pinagtibay ng Korte Suprema ang hatol para sa paglabag sa Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Anti-VAUSI Act, ng isang lalaki na nakipagrelasyon sa ibang babae at nabuntis nito habang ang kanyang asawa ay nagtatrabaho sa ibang bansa. Sa isang desisyon na may petsang ika-1 ng Marso taong 2023, tinanggihan ng unang dibisyon ng Korte, sa pamamagitan ni Justice Ramon Paul Hernando, ang petisyon para sa pagsusuri sa certiorari ni XXX at pinagtibay ang desisyon noong ika-31 ng Enero taong 2019 at ang resolusyon ng Korte ng ika-18 ng Oktubre taong 2019. Mga apela. Court of Appeals. Pinagtibay ng mga desisyon ng Court of Appeals ang paghatol kay XXX ng isang Regional Trial Court, RTC, na nagpatunay sa kanya na nagkasala ng lampas sa makatwirang pagdududa ng paglabag sa Section 5(I) of Anti-VAUSI Act na nagsasaad na ang krimen ng karahasan laban sa kababaihan at kanilang mga anak ay ginawa sa pamamagitan ng pagiging sanhi ng mental o emosyonal na paghihirap, pampublikong pangungutya o kahihiyan sa babae o sa kanyang anak, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paulit-ulit na pasalita at emosyonal na pang-aabuso, at pagtanggi ng suportang pinansyal o pag-iingat ng mga menor de edad na bata o pag-akses sa anak ng babae, mga bata. Binigyang diin na ang pagtataksil sa mag-asawa ay isa sa mga anyo ng psikolohikal na karahasan. Ang mataas na hukuman ay sumang-ayon sa Court of Appeals at RTC at pinasyahan na ang lahat ng mga elemento na magtatag ng isang paglabag sa Section 5(I) ang naruroon. Ang mga elementong ito ay, 1. Ang nasaktang partido ay isang babae o ang kanyang anak o mga anak. 2. Ang babae ay maaaring asawa o dating asawa ng nagkasala. 3. Ang nagkasala ay nagdudulot sa babae o bata ng mental o emosyonal na paghihirap. At 4. Ang paghihirap ay dulot ng mga gawain ng pampublikong pangungutya o kahihiyan, paulit-ulit na pandiwang at emosyonal na pang-aabuso, pagtanggi ng suportang pinansyal o pag-iingat ng mga menor de edad na bata o pag-akses sa mga bata o katulad ng mga naturang gawain o pagtanggal. Ipinapakita ng mga record ng Korte na ang petitioner na sina XXX at AAA ay ikinasal noong ika-29 ng Desyembre taong 2006 at nagkaroon ng isang anak na babae, si BBB. Kalaunan ay pumunta si AAA sa Singapore noong 2008 para doon magtrabaho. Noong Mayo taong 2015, nalaman ni AAA na si XXX ay nasa isang romantikong relasyon sa ibang babae, si CCC. Ang pinakamasama, natuklasan niya sa kalaunan na ang ibang babae ay buntis sa anak ng kanyang asawa. Nang maglaon, nalaman ni AAA na dinala ng petitioner na si XXX ang ibang babae na si CCC sa kanilang bayan na nag-udyok sa huli na bumalik sa bansa. Nang malaman na nagsimulang magkohabot ang kanyang asawa at ang kanyang may bahay, humingi ng tulong si AAA sa Department of Social Welfare and Development para makuha ang kanyang anak na babae na si BBB mula sa kanyang biyenan. Ang petitioner na si XXX ay kinasuhan ng paglabag sa Section 5(I) of RA 9262 sa harap ng RTC noong Enero taong 2016. Hinatulang guilty ng RTC si XXX sa pagsasagawa ng psikolohikal na karahasan laban sa kanyang asawa at anak na babae sa pamamagitan ng damdamin at psikolohikal na pag-abandona. Agrabyado, ang petitioner na si XXX ay umapela sa Court of Appeals at ibinilang ang mga sumusunod na pagkakamali, bukod sa iba pa, sa RTC, tulad ng hindi pag-isip na ang kanyang asawa ang naghiwalay sa kanilang anak mula sa petitioner at dahil sa hindi pagkonsidera na siya ang kumuha ng kustodiya ng bata noong siya ay 7 buwan pa lamang hanggang Oktubre taong 2015.
Walang nakitang merito ang Court of Appeals sa petisyon. Ito ay pinaniniwalaan na salungat sa paratang ng petitioner, ang impormasyon ay kinasuhan siya hindi lamang ng pag-alis ng suportang pinansyal sa bata, kundi pati na rin ang pagkilos ng pag-abandone sa kanyang pamilya, na maaaring ituring na nasa ilalim ng pariralang, katulad ng mga gawa o pagkukulang, na binanggit, sa ilalim ng Section 5I of RA 9262. Naniniwala ang CA na salungat sa mga claim ng petitioner, ang impormasyon ay kinasuhan siya hindi lamang ng pag-agaw ng suportang pinansyal sa bata, kundi pati na rin ang akto ng pag-abandone sa kanya at sa kanyang ina, na maaaring ituring na napabilang sa pariralang, katulad ng mga kilos o mga pagkukulang, na binanggit sa ilalim ng Section 5I of RA 9262. Idinagdag ng CA na habang hindi nagawang itatag ng prosekusyon na tinanggihan sila ng petitioner ng suportang pinansyal, malinaw na naipakita ng prosekusyon na inabandona sila ng petitioner, at ang gayong pag-abandona ay nagdulot sa kanila ng mental o emosyonal na paghihirap. Isang motion for reconsideration ang inihain ng petitioner ngunit ito rin ay tinanggihan ng CA. Pagkatapos ay dinala ng petitioner ang kanyang kaso sa mataas na hukuman. Ang Korte Suprema ay nanindigan na mayroong ilang mga anyo ng pang-aabuso, ang pinakakitang anyo nito ay ang pisikal na karahasan. Ang iba ay karahasan sa sexual, karahasan sa psikolohikal, at pang-aabuso sa ekonomiya. Ang Korte ay nagpasya na ang pag-uusig sa kasong ito ay nakapagtatag ng kastiya siyang pagtataksil sa kasal ng petitioner, ang pagsasama ng petitioner sa CCC na nagsilang pa nga sa kanya ng isang anak, at ang kanyang pag-abandone kay AAA. Ang psikolohikal na trauma ni BBB ay kitang-kita nang siya ay umiyak sa bukas na hukuman ng Hill-Ingan na magsalaysay ng pagtataksil ng petitioner. Sa partikular, ipinaliwanag ni BBB na siya ay labis na nasaktan dahil ang kanyang ama ay may ibang pamilya at nagmahal ng ibang babae maliban sa kanyang ina. Si BBB, sabi ng korte, na itinatampok na ang bata ay 9 na taong gulang lamang nang siya ay tumayo sa witness stand noong 2015. Courtesy of Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Huwag kaliligtaan panoorin ang mga i-upload kong mga videos. Mag-subscribe at mag-likes at i-share para updated ka palagi sa mga bagong videos na i-upload ko. Thank you for watching.